Amen. Praise God. At good morning po sa inyong lahat. Praise the Lord. Hallelujah. At welcome po ngayong Monday ng teaching. Dito po tayo sa chapter 3. Praise the Lord. At ayan, since na lagpas na po ng 8:30, tayo po ay magpatuloy na, no? Magpatuloy na po tayo. Thank you, Lord. Hallelujah. Meron po ba kayong tanong? Nag-aral po ba kayo o hindi rin nag-aral? Thank you. Yeah. Amen. Amen. So medyo recap lang tayo ng konti sa chapter. Nakaabot sa baruta, sanglit. Yan, sira. Okay. So, ayan. Thank you, Lord Jesus. Amen. So, recap lang po tayo ng konti sa chapter 2. So, napasabi po natin sa chapter 2 po ay si Paul ay chapter 2 po ba tayo o chapter 3? Chapter 3, no? Hindi pala Chapter 2 po, 2. Pastora. Chapter 2? Hindi pa, so mag-chapter 3 pa lang tayo? Ngayon pa lang po mag-chapter 3. Oo. Opo. Okay, chapter 2 pa lang. Okay, chapter 1, 2. Pastora Tess, Yes po. yung Yes. ginawa po namin sa Corinthian study po is after ng Sunday service. Opo. Inaano po namin yung po pinapanood namin sa church. Para lahat makapanood. Oo, kapakinig. replay po kayo, replay kaagad kayo ng after church. Yes po, Pastora. Wow. Kumusta naman ang feedback? Mas maganda po pala na-replay kasi na pag-aralan. Siyempre po marami din po yung natutunan sa chapter 1. Chapter 1 pa lang po kasi yung inano namin, di po yung chapter 2. So, wow. nakita po talaga yung character as a worker or as a leader or as a pastor kung paano dapat. And yun nga sa chapter 1 kasi makita mo yung cause of division. Yes. Dahil nga namimili ng mga preacher. Correct. Nakita. Amen. And kung lingkod ka talaga ng Diyos, kailangan talaga mayroon kang humbleness. Ang ganda po. Ang ganda. Pinag-usapan namin ng Sunday. Chapter 1. Amen. Glory to God. So, sige, mag-recap lang tayo ng chapter 2, no? So, sa chapter 2 po ay ang sabi nga ng dito ni Paul na hindi nga siya dumating sa church with an excellent speech, hindi siya magaling magsalita, no? Or wisdom declaring to you by the testimony of God. Kaya sabi niya, for I have determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. So sinasabi nga niya dito na it's not the wisdom of man na dumating siya to preach the gospel, but the wisdom of God. Hindi rin base sa mga bagay na mga nalaman niya sa mundong ito o sa mga, particularly sa mga Kristiyano sa Corinth. But ang testimony niya is about ang encounter niya sa Panginoon, no? Yun ang testimony niya. Kaya as a human being, no, sabi nga niya, dumating din ako na magkaroon ako ng human weakness, magkaroon ng fear, nagkaroon din ako ng panginginig. Pero sabi niya, ang salita ko o the way my preaching is not a human wisdom, but rather nakita nyo that it was a demonstration of the power of the Holy Spirit. Para ang faith ng mga taga-Corinth is not on the wisdom of man, hindi yung good preaching, but rather in the power of God. Yan ang sinasabi niya. Kaya mahalaga talaga, sa church ay meron tayong demonstration of the power of the Holy Spirit. Gusto natin mag-grow ang church. Kailangan hindi puro good preaching. No? Makitaan ito ng proof of life. Makitaan ito na proof na ginagawa natin.
sa buhay natin, ina-apply natin sa buhay natin. At lalong higit na makitaan dapat ng the move of the Holy Spirit, may pagkilos ng banal na Espiritu sa loob ng church. No? Dapat, higit sa lahat, dapat may ganon. Kasi alam mo naman po na sa nasabi nga natin sa Corinthian church ay sila ay mayaman ito na church at may edukasyon at merong impluwensya ang mga tao dito sapagkat sila nga ay mga negosyante. Kaya sila ay makikita mo sa pananalita ni Paul na sila pala ay mapili sa kanilang pananalita. Sila pala ay nakikitaan ng educational accolades. Pag sinasabi mong educational accolades ay achievements sa education. Marami dito sigurong masterals at saka doctorate. No? Marami siguro ditong ganon. No? Marurunong ang mga tao. Lalo na sa area ng kalakalan or industry. Kasi sila nga po ay negosyante. Pero ang mahigit na in-emphasize ni Paul ay dapat po magkaroon ng fruit of the Holy Spirit. Ayan. Kaya mula sa verse 6 hanggang 12, na-discuss niya dito yung the move of the Holy Spirit sa kalagitnaan ng church dapat. Sabi niya, nakita niyo ako that I have demonstrated the proof of the Holy Spirit. Sabi niya, we speak wisdom among those who are mature, yet not the wisdom of this age, nor the rulers, not the wisdom of this age, nor of the rulers of this age who are coming to nothing. But we speak wisdom of God's mysteries and hidden wisdom, which God ordained before the ages of our glory, which none of the rulers and the rulers of this age knew, for they are known. For had they known, they would not have crucified the Lord Jesus Christ. Alam mo, sa mga churches without the demonstration ng power of the Holy Spirit, ang ating mga preaching, ang ating mga pagbabahagi ng salita ng Diyos, kung hindi ito makitaan ng pagkilos ng banal na Espiritu, yan po ay mga good preaching lamang yan. No? Puro preaching, pero wala kang makitaan ng pagkilos ng banal na Espiritu tulad ng healing, tulad ng deliverance. Ang deliverance po ay talagang mahalaga sa church. Kung wala pong deliverance, pagkilos ng banal na Espiritu na tanggalin sa atin ang impluwensya ng demonyo, ay ang church mahirap pong lumakad, mahirap pong tawag dito, mahirap pong makitaan ng tunay na paglakad. Bakit? Ang karamihan ng infiltration, pag sinabi mong infiltration, pumasok yung impluwensya ng darkness, makikita po yan dominant sa attitude ng mga tao. Dominant po, makikita mo predominantly sa attitude ng tao o makita mo sa pananalita, makita mo sa yung evil desire ng tao na nasa loob mismo ng church. Kaya mahalaga po ang deliverance. Dahil kung wala po ang spirit of deliverance, ang spirit of deliverance is the Holy Spirit, ay paano tayo ma-deliver sa mga ganitong impluwensya ng darkness? Halimbawa, the spirit of deception, the spirit of lies, no? The spirit of lust. Ito ang hirap po. Paano yung may sakit? Paano ka ma-deliver sa sickness kung wala ang spirit of deliverance? Kaya mahalaga ang pagkilos ng banal na espiritu sa isang church. Kung hindi, ang church na yan ay karamihan dyan ay pinamamahayan ng darkness. Tapos hindi pa nila alam. Kasi pare-pareho silang walang spiritual discernment. Mahalaga ang spiritual discernment. Para malaman mo kung ang meron sa church ay Spirit of God pa ba yan o spirit na ng tao or the spirit of darkness. Kaya mahalaga ang pagkilos ng banal na espiritu. Kaya nga sabi ni Paul sa verse 9, but it is written, eye has not seen nor ear has heard
nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who loved Him. Kaya there's always jealousy, there's always competition, there's always a hurts and offenses sa loob ng church in the absence of the Holy Spirit, no? May mga ganitong mangyayari. There's a sense of competition kasi wala ang Holy Spirit. So, lumalabas itong mga bagay na ito, the influence of darkness. Kasi kung nandyan ang pagkilos ng banal na Espiritu, the church would be delivered from such things. Discipline will come to the church. Kaya sabi ni John the Baptist, di ba? That we need Yeah, to prove our repentance in the way we live. Kailangan makita. Kaya lahat ng mga bagay na spiritual, mga bagay na hindi pa natin natatamasa, ang sabi nga dito, these are revealed to us through the Holy Spirit. So, paano mo malaman the spiritual gifts kung wala ang Holy Spirit? Paano matamasa ang kaloob ng Panginoon kung wala ang Holy Spirit? Sapagkat ang Holy Spirit ang searches all things, even the deep things of God, sabi diyan sa verse 10. Only the Holy Spirit, what is in the mind of Christ. Kaya napakahalaga ng role ng Holy Spirit sa church. Praise God. Hallelujah. Ayan. Kaya sa verse 13 hanggang 16, sabi niya, these things we also speak, not in words which man's wisdom teaches, but with the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. Kailangan po natin sa ating pagtuturo ng salita ng Diyos ay we have the spirit of discernment, comparing spiritual things with spiritual. Sapagkat ang spirit of discernment will give us information between right and wrong, or give you enlightenment of what is good and what is evil. Ang spirit of discernment yon, comparing spiritual things with spiritual. Sapagkat kung wala po ang spirit of discernment, no? We are natural people. At ang natural man, pag sinabi mong natural man, carnal ang kaisipan, does not receive the things of God. Oo, Romans 8 yan. It doesn't receive the things of God. Kasi para sa kanya, foolishness yun. Or the carnal mind does not accept the commandments of God. The carnal mind is always against God, against the commandment of God. Kaya nga, na kung natural man ka lang, then, ang kautusan ng Panginoon ay foolishness sa'yo, kung ganon. The command of God to walk in the holiness, para makita mo siya, para maunawaan mo ang kanyang kaparaanan, ay foolishness sa'yo sapagkat you don't know how to do it. You cannot manifest it in your life. Kaya kailangan po talagang lumakad sa holiness para you can see God face to face. You can know His mind. You can understand. Maunawaan mo ang kanyang kaisipan. Maunawaan mo ang kanyang kaparaanan. Makikita mo siya. And He will give you that tinatawag nating advanced information. He speaks in your dreams. He speaks in visions. No? He speaks in many ways through people. At kapag through people naman na nagsasalita siya, the wisdom of God confirms sa iyo na this is God's message through the person na nagsasalita. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang kasagutan sa iyong panalangin sa pamagitan ng tao, sa pamagitan ng sinasabi ng tao, nagkaroon ka ng wisdom. Ganito pala yon, sabi mo. Isaiah 46, ang sabi niya, that man knows
the end from the beginning, and he would send a man from far away or a bird of prey to fulfill his purpose, only his purpose. So God can use anything and everything as a medium of his communication or the manifestation din ng kanyang kapangyarihan. So you needed the Holy Spirit to understand these things. Without the Holy Spirit, sa verse 16, sabi niya, we cannot have the mind of Christ without the Holy Spirit. Kaya ang hirap unawain ng Biblia if you do not have the mind of Christ. Sapagkat only the Holy Spirit can give you that kind of understanding or that kind of mind. So ito yung sinasabi sa chapter 2 na mahirap daw unawain. Hindi naman mahirap. All you have to do is submit to the will of God. Gawin ang gusto mo. Gusto niya. Huwag hindi yung gusto mo. And you will see. Alam mo, lagi ko itong challenge sa mga tao. Na lagi sinasabi ng mga tao na mahirap po kasi. Mahirap po kong gawin. Hindi mahirap ang pagtuturo ng Panginoong Hesukristo kung willing ang iyong puso. Isaiah 41, sabi nga dito, if you are willing and obedient, kailangan may willingness ang iyong pagsunod. Sabi niya, you will eat the best of the land. Pangako ng Lord yon. And that is really true. Pero if we are not willing, kung ayaw natin, and rebellious tayo, syempre kung hindi ka willing, hindi ka rin susunod. Ayaw mo, hindi mo gusto. Sabi niya, then you will be devoured by the sword. Ano ibig sabihin nun? Siguraduhin ng Lord na ikaw ay hindi magtatagumpay sa buhay mo. Kaya, to serve the Lord, kailangan ng willingness and obedience. Careful obedience. Hallelujah. Kaya po tayo po ay tutuhanin po natin ang ating pag-serve, no? Tutuhanin po natin makita sa atin. Sapagkat ang pag-serve sa Panginoon ay kung ito ay pahapyaw lamang, makikita din po sa ating buhay. Mapapahiya po tayo sa mga taong ating nakasama sa ating paglilingkod. Makikita po ito ng mga taong nakatingin sa iyo kung ang iyong paglilingkod ay pahapyaw lamang. Kung iyon naman ay wala kang maturity sa salita ng Diyos, makikita din po at nakakahiya po kapag nakita po ang ating weaknesses. Kaya maraming nasasabi ang mga taong nakatingin sa atin. Sabi nila, yan, yung pastor na yan, ganito yan, ganito yan. Nakikita, nasasabi ang ating weaknesses. No? Itong leader na yan, ganito yan, ganon, ganon. No? Pero kung susundan mo talaga ang Panginoong Hesukristo, alam mo, ang mahirap dyan sa pagsunod sa Panginoong Hesukristo, marami kang magiging kaaway. Totoo yan. Maraming magagalit sa iyo. Hindi mo alam kung bakit sila nagagalit. Ikaw lang naman, di ka naman ng anyaya na, kung gusto nilang gawin nila, bahala sila. Pero ikaw, nag-decide ka na, ito talaga gagawin ko. Susunod ako sa Panginoong Hesukristo. Bigla kang magkakaroon ng kaaway sapagkat ayaw ng demonyo na susunod ka. Kaya ang hirap kung hindi po tayo makikinig sa Panginoon. Dahil ang demonyo gagamit siya ng tao o sino man para pahirapan ka. Titigil ka lang. Basta tumigil ka lang sa pagsunod. Dahil nagiging threat ka. Kaya dumadami ang kaaway mo. Yung mga bagay na yan, these are the distractions you should not entertain. Hayaan mo lang sila. Marami silang sinasabi sa'yo. Sabihin mo lang sa sarili mo. Okay. Sabihin mo, okay. Basta ako, susunod pa rin ako. No? Sunod ka pa rin. Kahit anong challenge ng demonyo sa'yo, ginamit na kung pamilya mo, ginamit na kung sino-sino, sunod ka pa rin. Dahil
Pag nakita ng demonyo na hindi ka natitinag, titigil siya. Sa buhay ko, ganyan po ang nangyayari. Dumating po sa time ko na pamilya ko na ang ginamit. As in. Dumating po yon sa time ko. At pinili ko pa rin ang Panginoon. Nanahimik ako, pinili ko siya. Dumating din ang time na naubos yung pasensya ko. Dumating din ang time na sumabog din ako at nanlaban ako. Pero, nung ginawa ko yon, hindi nagiging maganda ang bunga. Alam mo, ang demonyo, ipupush ka niya hanggang sa ikaw ay mag-react. No? Ipupush ko niya hanggang sa dulo. Sa dulo ng iyong pagpapasensya. Sa dulo ng iyong pagmamahal. Hanggang sa dulo ng iyong sanity. Pupush ka niya. Ipakita lamang niya na ikaw ay karnal ka pa rin. Ipupush niya yon. Ipoprove niya yon. Pero kung ikaw ay merong mind of Christ, understand this, that these are just trials. Hindi ka dapat magalit. Hindi ka dapat maghiganti. These are just trials. The people that the devil is using, they are familiar to you. Masakit tingnan. But you have to endure. Endure. Kaya sinasabi ko to dahil ito yung sinasabi din ni Paul. Kaya maraming kaguluhan sa loob ng church dahil nauubos ang ating pagpapasensya sa kapwa nating mga mananampalataya. Lagi natin sinasabi, kung sino pa yung born again, yung pa yung kahirap pakisamahan. Oh, di ba? Makarelate kayo, ano? Iba-iba tayong churches dito. Relate much. Alam mo si Jonalyn Steven. Hindi lang ka-churchmate ang ginamit at talagang pinush siya ang kanyang pananampalataya. Kadugo pa niya, no? Kadugo. Kaya sabi namin, bigyan mo ice cream. Yung nakuha mong cake, bigyan mo. Binigyan din niya. Tuwang-tuwa nga eh. Matapos yung ice cream at cake, away ulit. Umpisa ulit. Oh, di ba? Ganun lang. Umpisa na naman siya. Kasi karnal ang kaisipan. Pero kung ikaw, ipoprove mo yun sa sarili mo, hindi ako karnal. At hindi ako magpapatinag sa mga umuudyok sa'yo na magalit ka. Kasi si Tanas yan, na pinipilit ka na galitin. Pinipilit ka na lumabas ang mga sungay mo. Sabihin mo, wala na akong sungay. Hindi na ako kambing. Hindi na. No? Dati kambing ako. Pero ngayon hindi na. Hindi pa nga kambing, no? Dati, toro ako. Talagang nanunuwag ka. Pero ngayon, tupa na ako. Tupa. Praise God. O, di ba? Kaya pag sinabi ni Satanas, ikaw ganito, dati ganito ka. Sabi ko, dati yon. Ngayon, hindi na. Reminder lang po yan. Hallelujah. Praise God. Glory to God. Hallelujah. Kaya mag-chapter 3 na po tayo. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. So, nakikita ko nag-i-enjoy kayo dito sa teaching na ito. Maganda itong Corinthian Church. Natutunan po natin. Ito pong Corinthian Church ay meron po ako nitong masasabi kong actual teaching sa buhay ko. Ayan, actual teaching. Grabe. Nasa actual po ako nito na pangyayari ng Corinthian Church. Maraming salamat sa Lord. No? Kung minsan po sa gusto natin, sa kagustuhan nating lumakad sa kanyang mga salita,
at maranasan natin ang mga makamanghang-manghang bagay ng pagpapa pagsama ng Panginoon katulad ni na Moises, katulad ni Joshua, katulad ni Abraham, katulad ni Elijah, lahat ng mga prophets and the men of God na ginamit ng Panginoon. Gusto mong maranasan yon, ay actually dinidesign din ni Lord ang iyong path, no? Na yung mga iniiwasan mo na mangyayari sa buhay mo ay ilalagay ka doon. Part yan ng iyong paghubog. Kaya wag masyadong mainit ang ulo. Tayo po ay tanggapin po natin ang mga binibigay ng Panginoon sa atin. Amen. Sabi ni Felicita Limen, relate much, Pastor. Grabe kung sino pa ang high rank, koron, sila pa ang wagas na umasta. Ay, ganun talaga sa mundong ito. Buti na lang hindi ako natitinag kasi andito na ako sa mga katuruan ninyo. Praise God. Amen. Hallelujah. Sino pa ba po ang magtuturuan kung magtuturuan, hindi yung tuturuan na pointing finger, yung sino po ba magtutulungan, ayan, magtutulungan, kundi tayo din lang po, no? Tayong nakakaunawa, tayong nagmahal. Kaya nga dalangin ko na kayo po ay nagmamahal. Nagmamahal po ba kayo? Salamat sa mga hindi sumagot. Thank you, Lord. Hallelujah. Oo. Ayan, chapter 3. Nandito na po tayo sa chapter 3. Dito na po yung mga namimili, na binahagi-bahagi ang church. Ito na, dear brothers and sisters, when I was with you, I couldn't talk to you as I would to the spiritual people. I had to talk as though you were belonging to this world or as though you were infant in Christ. Ala, grabe. Dumating sa punto si Paul na hindi na niya, nganga siya. Nanganga siya kasi hindi niya alam paano kausapin ang mga tao sapagkat sa sobrang immaturity, no? Immature sila. Kaya sabi niya, hindi ko na alam paano kayo kausapin kasi immature. Kaya sabi niya, I had to talk to you as though you belong to this world or as though you were infant in Christ. Immature. May taas ang kamay si Tagayon. Yes. Good evening po, Pastora. Good Am I evening. audible po? Yeah, I can Am hear I you. audible? Did we do opening prayer po? I'm not sure if I Ah, heard. yeah. You're right. You're right. I'm so excited with the teaching. At hindi tayo nag-opening prayer. Tingnan nyo nga naman. Maraming salamat. Oo, sige. Baka balik po tayo muna. Hindi tayo nag-opening prayer. Grabe naman kayo. Hindi nyo ako ni-remind. Sige. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord God, for this wonderful evening. Thank you, Lord, na napag-usapan namin ang sulat ni Paul patungkol sa mga Korinto. We pray, O Father, that you will teach us, Lord, open our hearts to the understanding of the letters of Paul. Help us, Lord, to accept his words and learn from his words, O Lord God. Or some of these words, Lord, truly piercing through our hearts, identifying us of our own carnality. But Lord God, we long to be disciplined. We long to know that we may walk into your holiness. Father, I pray for each one and every here, O Lord God, that you will give them a wise and understanding heart, that you will give them, O Lord God, the spirit of wisdom from the Holy Spirit as well. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, and deliver them, O Lord, from the wrong teachings, I pray. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ayan. Oo, maganda. Thank you, Jam, sapagkat alam mo, hindi po tayo dapat, we cannot move on without prayer. Thank you. Thank you. Bakit ko nakalimutan?
Praise God. Okay, balik tayo. So sabi ni Paul, hindi ko kayo makausap. Magkaiba ang lengguwahe natin kapag ang immature na tao ang kausap mo. Hindi mo maibigyan ng revelation kasi nasa mundo pa rin siya. Hindi mo ma-relate ang sinasabi mo kasi iba yung kanyang kaisipan. Bata. Kaya sabi niya sa verse 2, I had to feed you with milk, not with solid food, because you weren't ready for anything stronger. No? And you still aren't ready. Hindi ka pa rin, hindi, kahit na pakainin ka ng gatas, kahit sa hindi ka pa strong to eat yung hard revelation, yung strong words, yung to have that open revelation ng Panginoon. Hindi mo kayang unawain. Pero kahit milk, hindi ka pa rin ready. Grabe. Grabing immaturity na ito. Pero sa pakiramdam ng mga Korinto, na sila ay matatalino. Ang wisdom ng Panginoon has nothing to do with your intellect. Wala po. Ang wisdom ng Panginoon, you just have to receive it. Pumapasok na lang yan sa'yo, ang kaunawan in one package. Darating sa'yo yan. Bigla mong maunawaan ang scripture. Mapag-connect mo ang Old at New Testament. Masabi mo, okay. Because when the Holy Spirit is teaching you, kasama doon yung i-download sa'yo yung picture. Alam mo, mas madali kasing maunawaan ang picture. Picture speaks 1,000 words. Ito pala, ibig niya sabihin. So, ganyan siya kung magturo. Kasama, hindi lamang salita maririnig mo, kasama parang nanonood ka ng story. Kaya maunawaan mo. Yes, for you are still controlled by your sinful nature. So kung tayo po ay controlled ng ating carnal mind, baby pa rin po tayo. You are jealous of one another and quarrel with each other. Hanggat merong pag-aaway sa loob ng panambahan ng mga so-called believers, yun po ay carnal na kaisipan. Hanggat walang peace, hanggat may competition, hanggat merong laging sinasabi na na-offend ako, laging sinasabi, nainis ako, laging may sinasabing, nasaktan niya ako. These are sinful nature, carnality. Ito na nangyayari sa church. Kaya makarelate ang mga, lalo na mga pastor, makarelate sila sa kanilang flock dito. Doesn't that prove that you are controlled by your sinful nature? Oo nga, kasi you are jealous of one another and quarrel with each other. Aren't you living like the people of the world? Oo nga, nakikita natin ang nangyayari sa mundo. Nakikita din natin sa loob ng panambahan. Bakit? Hindi pa nabago ito. Hindi pa na born again ito. Konti mo lang sasabihin na misunderstood. Talagang baby pa. When one of you says, I am a follower of Paul, and another says, I am a follower of Apollos, aren't you acting just like the people of the world? Kapag namimili tayo kung sino sinusundan natin, dahil malapit tayo doon. O kaya, ikaw ay naantig sa kanyang karisma, naantig sa kanyang kagandahang magsalita, or sa kanyang dating. Ang ibig sabihin yan, tao ang nakikita mo, hindi si Lord Jesus. No? Carnality. After all, who is Apollos? Verse 5, who is Paul? We are only God's servants through whom you believe. And the good news. No?
Each of us did the work of the Lord gave us. Sabi niya, walang problema sa message ni Apollos, walang problema sa message ni Paul, walang problema sa message ni Cephas, walang problema, no, kung sino may nagpipreach diyan. Kung ang pinipreach niya ay spirit-filled, dapat hindi ang tao ang ina-appreciate mo, but the message of the Lord. Kaya kahit sino pa ang gamitin ng Holy Spirit, hindi mo titingnan yung messenger. Titingnan mo yung mensahe. Kasi yung mensahe ang importante. Kasi lahat ng sila, mensahero ng Panginoon. Sabi nga niya, I planted the seed in your hearts and Apollos watered it. But it was God who made it grow. Oh, ganda. Ang nagkukos ng growth dapat ng iyong pananampalataya. The one that causes your faith to grow should not be men, but God. Kanino ka ba nagde-devotion? Hindi ba kay God? So dapat, the one that causes the growth of your faith is not people. Although people can affect you, pag nakikita mo, uy, apply niya sa buhay, they will inspire you to do the same. No? Nai-inspire ka na gawin mo rin. Pero the one that causes your faith to grow is God. His Word. Kasi yun ang pinag-aaralan mo. Hallelujah. Verse 7, it's not important who does the planting. Yon. Or who does the watering. Hindi importante kung sino yung nagdala ng mensahe. Kung sino yung maraming ginagawa sa pag-church plant. Kung sino yung nagpapastor. Kasi dito, makikita mo na si Paul ay siya ang nag-church plant sa Corinto. At si Apollos ang pastor. Nag-water, meaning pastor. Nagmi-maintain ng mga tao sa church. Pastor siya. Pero si Paul, 1 year and 6 months niyang itinatag ang Corinth Church at pinasa niya ito kay Apollos, na si Apollos ay magiging pastor ng church na yon. Sapagkat si Paul ay missionary. So, nung mag-change ng leadership, nagkaroon ng comparison. Kumisan misplace ang ating loyalty. No? Alam naman natin kung ano ibig sabihin ng loyalty. Misplace. Ibinibigay natin ang ating loyalty sa tao, hindi sa Diyos. Kasi, alam mo mga kapatid, ang pastor, ang mga leaders, ang mga tao sa church, nagbabago lagi. They come and go, they come and go. Dapat yung attachment mo, hindi doon sa tao. Doon sa salita ng Diyos. Doon kay Hesukristo. Kasi magbago man ang pastors, magbago man ang mga leaders, ang Word of God hindi nagbabago. At ang presensya ng Lord hindi nagbabago. Meron mang diferensya ang leadership ni Paul at ni Apollos. Okay, fine. Hindi mo maiwasan yan. Pero ang loyalty mo is to the Word of God. Kaya kung magkakagulo man sa church, di ka naaapektado. Kasi ang loyalty mo sa salita ng Diyos. Kung ang loyalty mo sa salita ng Diyos, ang loyalty mo nandun kay Hesukristo. Ganyan dapat. Hindi yung, wala na ako ng gana kasi yung pastor ko, hindi maganda. Hindi siya, marami kang puna, maraming puna. Ito na papasok ng walang perfect na church. Kung meron mang perfect na church, pagpunta mo doon, paglipat mo doon kasi perfect yon, hindi na perfect yon. Mawawala ang perfection ng church na yon dahil sa'yo. Dahil immature ka. So, ma-imperfect na yung church na yon dahil nandun ka na naman. Doon ka na naman manggugulo sa iyong pagka-immature. Kaya nga,
Hindi importante kung sino yung nagplanting o sino yung nagpatubig. Ang importante, sino ang nagpatubo ng binhi. Yan. 7B, what's important is what God makes the seed grow. The one who plants and the one who waters work together with the same purpose. Yung nag-church plant at yung nag-pastor, workers lang sila. Workers na ginawa lang nila yung trabaho nila. Hindi naman lahat missionary, hindi naman lahat pastor, hindi naman lahat teacher. So, mga workers lang mga to. Kung saan inilagay ng Panginoon. Kaingatan natin na hindi ma-misplace ang ating loyalty. Dapat ang loyalty natin ay nandun lamang sa salita ng Diyos at hindi sa tao. And both will be rewarded for their own hard work. Ano man ang pagpapagal nila, ang Panginoon ang magre-reward nun. Ang Panginoon magbibigay sa kanila ng karampatang pagsukli. Anong tawag doon? Reward. Ano man ang ibibigay ng Panginoon sa kanila. For we are both God's workers, sabi niya, and you are God's field. You are God's building. Tingnan mo? Yan sabi ni Paul. Ang importante ay ang Diyos ang nagpalago ng iyong seed. Kaya pagdating mo sa parable of the sower, no? Sino may kasalanan sa parable of the sower? Ang soil o ang sower? Sino ang may kasalanan doon? Kasi yung sower, nagtanim siya, nalaglag doon sa wayside. Yung iba, napunta sa mabato. Yung iba, napunta sa walang lupa. Yung iba, napunta sa good ground. So, sino ang may kasalanan ng kung saan napunta ang seed? Ay, walang sumagot. Salamat, Lord. Hindi, you forgot to ask this question. You never expected this question, no? In this parable, ang may kasalanan dito, ang sower. Ang sower. Kasi kung saan-saan siya naglagay ng seed. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dapat nag-a-ask kayo ng question pag nagbabasa kayo ng Biblia. Bakit nga ba napunta doon sa Lord? Bakit? Ano bang ginawa ng sower? Ay, ay, ay. Ba't doon siya nagtanim? Sa walang lupa? Ba't doon siya nagtanim? Sa mabato? Hindi doon sa matabang lupa? Hallelujah. Praise God. Amen. Teka, inom muna ako ng kape kasi hindi kayo nakaimik. Lumamig yung kape ko. Sayang. Hallelujah. So, Pastora, yes po. pwede bang masabi yung mga yung mga babies is mga mali din na natanim sa Ano daw? Ano daw? yung mga Yung mga baby. pastora, Oh. na ano lang ako yung mga immature, ibig sabihin mali din pa na taniman sa nagsalita ng Diyos. Hindi naman. Yung mga immature, yung mga baby pa talaga, no? Matigas pang mga puso nun. Kailangan ng pagbungkal ng puso. Bungkalin. Kasi, sabi dito, tingnan mo, verse 9. We are both God's workers and you are God's field.
You are God's building. So kung tayo ay God's field, taniman ng Panginoon, taniman. At ito na ang mga workers ni God, nagtatanim na sila, no? Syempre hindi nila alam kung sino ang immature dito. Hindi nila alam 'yon. Sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi natin alam kung sino ang immature, sinong mature. Malalaman mo na lang 'yan kapagka tumubo na ang plant. Doon mo lang, "Oy, namatay." Sabi ng gano'n, "Namatay yung seed." Ma-evaluate mo na anong klaseng soil. Kaya yung mga immature, mga matigas yun, hindi pa nabungkal ang puso. Yung tinasabing pusong bato. Yun, pusong bato. Yun namang mga nacho-choke. Ibig sabihin, sa cares of the world, na-choke yung seed, hindi na nag-ugat, namatay agad. Hindi anong tawag doon? Hindi na lumago. Nakalago. Oh. Ang ibig sabihin nun, yun yung mga pusong mamon. Hindi na lumago. Konting kibot, offended. Konting kibot, galit. Konting kibot, misunderstanding. Ano pa yan? Kaya, hindi na lumago. Tapos, ano pa yan? Matagal na ako dito. Ganun pa ang banat niyan. Matagal nang hindi lumago. Kailangan ng special treatment yun. Mga ganyan, kailangan ng special treatment. Hallelujah! Ano special treatment dyan? Iluhod mo sa Panginoon, Lord, ilan itong mga hindi na tumubo? Kaya nga, sabi ko nga karamihan po sa atin mga nagpa-plant ng seed, ano? Kapag sobrang pasaya, ha? Ano, Reb? Dito. Sabay. Pagka sobrang pasaway, Reb, anong Salamat, ginagawa natin? Pastora. Pag sobrang pasaway, anong ginagawa natin? Isang tabi mo nga yan, wag mo nang pansinin yan, no? Lalong tumigas. Lalong tumigas yung, lipat mo yan sa paso. Ganon. Kaya, kailangan more water daw. Pero masusuffocate naman sa tubig. Kailangan tamang-tama ang pag-alaga. Tamang-tamang tubig at tamang-tamang pagmamahal. Alam mo yung plant, kapag namamatay siya, ang sabi nila, in-experiment nila, kinakausap yung plant. I love you, I love you, paulit-ulit. O, di ba? Ang ganda-ganda mo na, gandang-ganda mo na. At nag improve yon, nagre-respond. Pero pag ang plant, mamamatay na siya, at sasabihin ng, ang pangit naman nito, wala na, patay na, nanuyo na, wala na. Puro na gano'n ang sinasabi mo, namamatay talaga lalo yung plant. So, kung ganyan pala, this is true in the experiment. So, ganoon din ang tao. So, kung pasaway, more patience. Kapag sobrang pasaway, magiging pasyente ka na. Kaya kailangan mo sa Jesus. Kaya yan. Kaya sabihin mo, mag-ingat ang puso ko, sabihin mo lang gano'n doon. Hallelujah. Tons, nakita kita nag-raise ng kamay. Nasagot na, pero iniisip ko kung kausapin mo na yung hindi tumubo, kasi nga napansin mo mon, Oh, hindi mo kailangan na rin siyang kausapin. Pwede ba yun? Babahin mo din siya ulit. Yes. Iluhod mo sa Panginoon, Lord. Gisingin mo 'to. Tama. Ayan. Di po ba nakakapagod ang special treatment pastora? Ay, nakakapagod talaga. Sa totoo lang, kung iisipin mo, nakakapagod yan, no? Lay ng Hong Kong. Pag lagi na lang special treatment. Pero dumadating din sa punto na sasabihin mo sa kanya, kailan ka ba magbabago?
Kasi pagod na ako sa iyo. Ang puso ko, ang puso ko. Yan ang sinasabi ko. Sabihin mo sa kanya, ang puso ko. Kasi sobrang pasaway. Hallelujah pa. Daming ka-relate dito ah. Hallelujah. Nakakaiyak. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi daw, Paul's problem with Corinthian church is that they were far from being spiritual. Yung mga hindi spiritual sa loob ng church, yun pa yung sasabihin nilang spiritual sila. Pero they are very feeling spiritual but not spiritual. And he had to deal with them in the ways of the world. Kailangan ni Paul na kasi balat sibuyas. Kasi tisurin. Kailangan mag-adjust si Paul. Kaya, alam mo, kawawa si Paul eh. Sa bungad pa lang ng chapter 3, sabi niya, nga siya. Hindi ko alam kung paano ko to kausapin. Dahil pag kinausap ko, tisod agad. No? He has stayed with them to build up this church for 1 year and 6 months. And still, they are babies in their faith. Oh, kahit si Paul na to ha. 1 year and 6 months kasama niya. Pero, nung iniwanan niya kay Apollos, baby pa rin. Ang tagal nilang mag-grow. No? Matagal mag-grow. Si Paul na ito. The Paul that has met Christ at Damascus. The Paul that has raised dead to live again. The Paul that ang kanyang pawis ay pinuna sa kanya, kumukuha ng handkerchief, pinuna sa kanyang pawis at pinadala doon sa may sakit, ay gumaling. Ito yung Paul na walking in signs and wonders and miracles. Terrible miracles. Nag-church plant for 1 year and 6 months sa Corinth. Pagbalik niya after 18 months na siya ay umalis, baby pa rin. Isipin mo, 1 year and 6 months plus 18 months. Oh, di 3 years and 2 months na yon. 3 years and 2 months na ang Corinth Church. Baby pa rin nang nadatnan niya. Ganun katindi. Ay, oo. Kaya, pag tao ang inaalagaan mo, ay mahabang pasensya yan. Kailangan ka talaga magkape niyan. Tulad ko, magkakape ako. Kapag ikaw ay kausap mo ang tao, kailangan mo ng kape. Bakit? Ang tao kasi, pag kinausap mo, depende. Merong iba na ang kanyang OS, no? Ang kanyang speed ay kopong-kopong pa. Kaya kailangan mong dahan-dahan ng pagkasabi. Naunawaan mo? Ganyan. Pero pag nauna ang emosyon, kahit anong sabi ng naunawaan mo, hindi niya maunawaan. Kaya uulitin mo ulit yung sinabi mo. Dahil ikaw ay napapatid yung pasensya mo, kailangan mong magkape para ma-relax ka. Diba? Diba nakaka-relax ang kape, mga kapatid? Hallelujah. Hindi nyo na ako ma-relate. Ano ba sinasabi ni Pastora? Kailangan, nakaka-relax ang kape, sa totoo lang. No? So, the difference between spiritual man and natural man. Anong sinasabi ni Paul dito? The difference. Anong pagkakaiba ng spiritual at natural man? Ayon sa kanyang sinabi. Ito na. The spiritual man, ang tawag dyan, nomatikos. Sa Greek word, ang spiritual man ay nomatikos. Ano daw yon? Living a life under the control of the Holy Spirit. Ito yung taong ang buhay niya ay nasa ilalim ng banal na espiritu. Nagpapakontrol siya sa Holy Spirit. No? Ang taong nagpakontrol sa Holy Spirit ay may pagpakumbaba.
Ang taong may nagpakontrol sa Holy Spirit ay mahaba ang pasensya. Mahabang pasensya. Mapanalanginin kasi kailangan sa mga tao pagka kaharap mo kailangan mo talaga ng panalangin. Kung hindi mauubos ka. Tingnan natin ang further description. The minds of the Spirit. Nagkaroon siya ng mind of the things of the Spirit. Romans 8, 1 to 13. Yung discussion ni Paul sa carnal mind at spiritual mind. Galatians 5, 16:26. Ano yung Galatians 5, 16:26? Tingnan po natin. Okay, hallelujah. Basahin ko po dito sa aking Bible. Ayan, thank you, Jesus. Hallelujah. Ay, sandali lang. 5, 16 to 26. Sabi dito sa aking Bible, and you can read your own Bible. So I say, let the Spirit guide your lives. Let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. Oh. Kapag nagpasailalim tayo sa paggabay ng banal na Espiritu, yung sinful nature natin, yung cravings niya, hindi na mangyayari. 17, the sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desire that are opposite to what the sinful desires. Oo. Yan ha, nasa Bible nyo na yan. Kaya kailangan yung imarkahan yan. These two forces are constantly fighting each other. So you are not free to carry out your good intention. But when you are directed by the Spirit, you are not under the obligation of the law of Moses. Ayan. When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lust, pleasure, lustful pleasure, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, verse 21, envy, drunkenness, and wild parties, and other sins like this. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Verse 22, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in their own in our lives. Magkaroon ka dapat love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. There is no law against these things. Those who belong to Christ Jesus have nailed the passions and the desires of their sinful nature to his cross and crucified them there. Since we are living by the Spirit, let us also follow the Spirit's leading in every part of our lives. Let us not be conceited or provoke one another or be jealous of one another. Wow, maliwanag! Ang liwanag, maliwanag pa sa sikat ng araw, ang instruction kung paano lumakad sa kalooban ng banal na Espiritu. Kaya dapat, pag sinabi mong, I have the Spirit of Christ, I am under the control of the Spirit of Christ, you should have love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. The fruit of the Spirit. Ganda. Those are the people with the mind. They mind the things of Christ. They mind. Iniisip nila yung ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Kaya hindi yon magagalit. Kasi naunawaan niyang pinupush lang siya ng darkness na nag-operate sa ibang tao para lumabas yung kanyang carnality. So if you are aware na ikaw ay tinitempt lang, hindi mo papatulan yun. No, you would say no. Kasi kinrucify mo na yung old self mo. Bakit mo i-resurrect? Kasi
Kasi inudyukan niya ako eh. Hindi siya natitigil. No. No. You are already dead to self. You don't do that. Pangalawa, the spiritual man emphasized the fruit of the Spirit. O, nabasa na natin, no? Sa Galatians 5:22, nawala tuloy yung chapter 5. Kanina. Dapat we do not only mind the things of God. Minding the things of God, ang ibig sabihin nun, iniisip mo ang kalooban ng Diyos. At sinulat na sa Romans 8:1-13 ang kalooban ng Diyos. Lalo na sa Romans 8:28, ang sabi niya Romans 8:29, na ang sabi ng Panginoon, ang kalooban niya ay magiging katulad tayo, kawangis tayo ng Panginoong Hesukristo. That we will be like His Son, Jesus Christ. Kaya nga, Galatians 5:16-26, may mga bagay tayong iiwasan. Yung lumang pagkatao natin, iwasan na natin yon. Kung we are minding the things of the Spirit. Ang ibig sabihin, kung susundin natin ang kalooban ng banal na Espiritu. Emphasize the fruit of the Spirit. Yung binasa nating fruit of the Spirit, paano ba i-emphasize yun sa buhay mo? Kailangan makita ito ng mga taong nakapaligid sa iyo na kahit anong pagsubok, kahit anong pag-udyok ni Satanas, hindi ka talaga babalik sa lumang pagkatao mo. Kahit paiyakin ka pa niya, hindi ka talaga babalik sa lumang pagkatao mo. Dapat ang lumalabas habang ikaw ay inuudyukan, ang lumalabas sa iyo ay love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Dapat habang ikaw ay pinipiga, yan ang lalabas. Wow, what a challenge! Ay, matagal na tayong naging born again, di ba? Yan sinasabi ni Paul dapat matagal ka nang born again, dapat ito na yung mentality mo. The fruit of the Spirit. Hindi yung, on process pa naman ako. Ay. Siguro nasira yung machine ng pagproseso. Hindi natuloy. No? Ay. Kailangan i-emphasize mo yan. Bigyan ng halaga ang pag-manifest ng bunga ng banal na Espiritu. Pangatlo, the spiritual man has the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16, nasabi na natin ito. No? Meron tayong dapat ng kaisipan ng Panginoong Hesukristo. Kasi kawangis nga niya tayo. So, we evaluate things. Kapag dumadating yung mga pagsubok sa'yo, dumadating yung mga challenges sa'yo, dumadating yung mga pag-a-attitude ng mga nasa paligid mo, isipin mo, i-evaluate mo yon. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon dito? Ayun. Dito applicable ang what would Jesus, JC, WWJC. What would Jesus do? Mali. WJD. WWJD. What would Jesus do? Tatanong mo yan. Sa sitwasyon na ito, ano kaya ang ginawa ni Jesus? At pag tinanong mo yan, ibubulong sa'yo ng Holy Spirit kasi, di ba, Isaiah 30:21. Ang sabi nun, and the Holy Spirit will speak on the voice of the Lord. The voice of the Lord will speak behind your ears. Whether you turn to the right or to the left, He would say, this is the way, walk in it. So, bubulong siya sa'yo. Ganito yung ginawa ni Jesus. Because He's the revealer of truth and revealer of the things to come. Because He declared to you what He have heard.
He is the Spirit of God that reveals the mind of Christ or the mind of God. Kaya pag sinabi mong, what would Jesus do? WWJD, what would Jesus do sa sitwasyon na ito? The Holy Spirit will whisper in your ears. Ganito ang ginawa ni Jesus. Ngayon, dahil alam mo na, gagawin mo lang yon. Gagawin mo na lang dahil sinabi na sa iyo. Pag ganito katahimik, masarap magkape. No? Sapagkat ibig sabihin yan na ang inyong kaisipan ay nagluluk tut 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 tut. Ano kaya ibig sabihin ni Pastora? Hallelujah! Wala akong ibig sabihin kundi magturo. Hallelujah! At pang-apat, the spiritual man discern and esteem spiritual things above sensual. Sensual things. Nasa verse 15 and 16. Sinabi dyan sa verse 15 and 16. Hallelujah! Teka, nasan ba yung aking Bible? No? 1 Corinthians. Nasaan yan to? Kasi kailangan natin ng Bible. Yun ang sinasabi ko, kailangan natin ng Bible natin. Chapter 3, verse 15 at 16. Yan, dito, sabi dito sa 15. But if the work is burned up, napunta na ba tayo doon? No? The builder. Ay, ano itong translation na ito, Lord? NLT. Okay. But if the work is burned up, the builder will suffer loss. Great loss. The builder will be saved, but someone barely escaping the walls of flame. Don't you realize that all of you together are the temple of God and the Spirit of God lives within you? Although, no, mararanasan mong napaso ka, mararanasan mong nakuryente ka dahil mali yung response mo. But then, natuto ka. Yan ang ibig sabihin nun. Natuto ka. Yung mga bagay na naranasan natin, nasaktan tayo dahil sa maling mga desisyon, maling pag-unawa, maling kaisipan. Okay lang yan. Basta't natuto ka. Nag-mature ka. Ang bata, kapag napaso, alam niya na, itong bagay na ito nakakapaso. Hindi na niya uulitin. No? Kasi, meron ng pagtuturo, meron ng, na-remember na niya, pag nakita niya ang apoy, ay, nakakasunog to. Masakit. Kaya hindi na uulitin. Hallelujah. Natuto. Dapat tayo matuto. Sa sunod, ng pagtatagpo mo ng same or similar situation, na-discern mo na, oops, ito yung nakakapaso. Oops, ito yung nakakatuyo ng damdamin. Wag na. Huwag mo na ituloy. Kasi alam mo na eh. Hallelujah. At pang-ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5. Pang-5. The spiritual man or the pneumaticos man, ang Greek, live in a new life with Christ. New life with Christ. Dead to self and alive in Christ. Ayan, nakikita mo ang cross-reference ng Ephesians 2:9, Ephesians 4:22 to 24. No? New life in Christ. Put on the new man. Take off the old man in you. Sabi sa Ephesians 4. Take off the old man in you. Tanggalin mo, parang damit, tanggalin mo. Ikaw ang magtatanggal. Ikaw ang mag-decide na mag-alis niyang old man in you. At ikaw din ang mag-decide to put on the new man.
the new life in Christ. Sapagkat ikaw ay patay na sa self. Kaya self, die. And begin to live, to be alive in Christ. Yan ang sinasabi ni Paul, pagkakaiba. Pero ito sa mga Corinthians, hindi pa ito nakikita. Sabi niya, hindi. Kayo ay mga baby pa rin. Kahit na 3 years and 2 months na nakalipas na kayo tumanggap sa Panginoong Hesukristo, baby pa rin. Wala pa ring pagbabago. Talagang sadyang mahirap magbago. Pero kung pipilitin mo, isuko ang iyong sarili sa Panginoon, mababago ka. Mababago ka. Oo, naunawaan ko yan. Pasaway din ako noon. Matagal din akong pasaway, sa totoo lang. Kaya sabi ng Lord, sabi ko, Lord, kailan mo ako gagamitin? Sabi mo, gagamitin mo ako. Sabi ng Lord, kapag ikaw ay nasa prime age na. Sabi ko, kailan ba yung prime age? Hindi niya sinabi, basta nasa prime age na ako. Umating ako ng 40, hindi pa rin ako ginamit ng Lord. Kaya, kailan kaya yung prime age ko? Yung pala kapag nag-fully matured na ang aking isip. Kaya, fully ginamit ako ng Lord. Kailan? Nung ako ay 50 na. Kaya pala si Moses ginamit nung siya ay 80 years old. Kaya pala tama. Kasi hindi pa matured ang kaisipan. Glory, hallelujah sa mga batang ginamit ng Lord. No? Kung bata ka pa, ginamit ka ng Lord. Praise the Lord. Nakinig ka. Pero sa akin, 50 na ako. Para lumakad sa aking panawagan. 50? Grabe. Tumataginting na 50. Tagal. Kasi tagal din ang aking pakihing pasaway. Pang-anim, the spiritual man and its passions of this world has been crucified with Christ. Galatians 2:20. Diba? I've been crucified with Christ and I no longer live. The life that I live in this body, I live it for the Son of God who loves me and gave his life for me. Ang passion mo sa mundong ito, yung cravings mo sa mundo, magkaroon ng gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, gusto ko ng ganito, gusto ko. Lahat ng yan, dapat dumating ka sa sukdulan ng iyong pananampalataya na ayaw mo na nun. Ano na ang gusto mo? Pagod ka na nun. Pagod ka na sa sale, pagod ka na sa mga properties, pagod ka na sa mga utang, pagod ka na sa pagchichismis, pagod ka na sa paninira ng mga tao, pagod ka na sa mga ginagawa mo sa mundong ito na enjoy ka noon. Ngayon, gusto mo na lang si Jesus. Gusto mo lang magbago. Pag sinabi mong gusto mo lang magbago, decided ka na crucify ka na dapat with Christ. Si self, kinrucify mo na. Hindi na siya nagdi-dictate sa iyo. Kaya nasasabi, I am crucified with Christ, therefore I no longer live. And the life that I live in this body, I live it for the Son of God who loves me and gave His life for me. Yun na yung desire mo, si Christ. Hindi na yung sale, hindi na yung mga anong bagay sa mundong ito, hindi na yung anuman ang cravings ng mundong ito. That's Galatians 2:20. Kaya naman kapag ikaw ay inuudyo kang magalit, hindi ka talaga nagagalit. Kasi alam mo na yon. That's carnality. That's childish. That's immature. You are far beyond that.
Kaya hindi mo siya ini-entertain. Hindi mo pinapatulan ng mga bagay na yon. At pangpito, the spiritual man examines, wow, convinces, and reproves the natural man of its evil ways. Yet, no one is able to find fault with a godly man. The mind of Christ. O, yung ganda. Diba? Ganda naman nito. Hallelujah! Praise God! Kapag meron kang mind of Christ, no? Hindi ka, tawag ito, you examine, iniisip mo, ano bang dahilan dito? Ang mga bagay na nangyayari sa'yo, ini-evaluate mo. Anong kaguluhan nito? Bakit nangyari ito? Then you convince yourself with the Word of God. And then sasabihin mo sa natural man, that is wrong. What you're doing is wrong. You are tempting me to be angry. You are tempting me to be jealous. You are tempting me to do evil. You are tempting me to resurrect my dead self. Pero dahil nakitaan sa kanya ang paglakad sa salita ng Diyos, pag-apply sa commandments of God, walang makitaan sa kanyang puna. Patuloy kasi siyang nag-a-apply ng salita ng Diyos sa buhay niya. Nagpapasakop, nagpapadisiplina sa Panginoon. Hindi siya pumapatol sa mga bagay na karnal. Ganito ba tayo? Dapat ganito tayo. Ganito ang spiritual man. No? Hallelujah. So, kung ikaw ay na-challenge at pinatulan mo, ay hindi ka pa spiritual. You are carnal. Praise God. Pangalawa, the natural man. Anong ang natural man, ito naman opposite. Ang Greek nito ay sarkikos. Sarkikos. Malapit sa sarcastic. Pero hindi, sarkikos lang. Sarkikos. Ayan. Ano daw ito? Sarkikos, or the natural man, living in the childishness of his Christian faith. Ay. Childish. Pakimute. Makikita mo lahat ng immaturity. Hindi alam salita ng Diyos. Hindi nagmi-misbehave lagi. Hindi makaalala sa batas ng Diyos. Mahalaga sa kanya ang kanyang emosyon. Mahalaga sa kanya kung ano sinasabi ng ibang tao. But is not mindful of the things of God. Childish. Pangalawa, controlled by the sinful nature. Alam mo na yan. Pinag-usapan natin the verse 3. Controlled by the sinful nature. Ano ba yung controlled ng sinful nature? Nasaan na naman yung aking Bible? Teka, sandali lang. Hanap tayo ng aking Bible. Thank you, Lord. I praise God. Hallelujah. Okay. Teka, nasaan ba yung aking New King James? Mas maganda kasi sa New King James no? Mas maganda. Chapter 3, verse, anong verse daw? Verse 3. Chapter 1, verse 3. Chapter 3, verse 3. Okay, chapter 3, verse 3. Hallelujah. Thank you, Lord God. Amen. Sabi nga ito, for you are still carnal. Basahin natin from, I fed you with milk
and not with solid food. Verse 2. For until now you were not able to receive it, and even now you are still not able. Noong inumpisahan kita, sabi ni Paul, 3 years and 2 months ago, bata ka pa in the faith. So, inumpisahan kita ng feeding of milk. Pero ngayon, 3 years and 2 months na, hindi ka pa rin. Hindi ka pa rin nag-grow. Bata ka pa rin. Milk pa rin ang ipapakain sa'yo. Kaya hindi kita makausap. Hirap unawain. Sabi sa verse 3, for you are still carnal. Anong manifestation ng carnal? There are envy, jealousy, division among you, behaving like mere man. Tinamaan tayo dito sa church na nang dinidescribe ni Paul. Ang Corinth, ganito. Ito, bunti na lang itong Corinth. 3 years and 2 months ito nung lumabas ang sulat ni Paul na pinagalitan sila. Pero si karamihan sa atin, nako, umabot na ng 20 years. Umabot ng 50 years. Ganyan pa rin tayo. Wala na. Tumigas na ang puso mo. No? Kailangan po talaga nating mag-isip-isip din. Ano ang behavior natin towards the Word of God? Immature in things of Christ. Sabi ni Paul, immature in the things of Christ. Babes in Christ. Sabi niya sa verse 1b. Mga baby pa rin. Hindi alam ang salita ng Diyos. Hindi makausap. Pagka puro baby ang nasa loob ng church mo, ay wala kang worker. Puro baby eh. Pwede bang mag-worker yung baby? O di, tisurin lahat. Kailangan nating mag-mature, mga kapatid. Pangapat, sabi niya, their carnal passion dictates desires. Kung ano yung gusto mo lang gawin, yun ang nagdidictate sa'yo. Ay, nako, kahapon, ako naghugas. Ngayon, ako na naman. O bakit? Mabuti ngayon ang naghuhugas, laging malinis ang kamay mo. Naghuhugas ka ng plato, laging may pagkain ang alaga mo kasi ikaw ang naglalagay ng tira eh, no? Ako sa lahat ng trabaho sa bahay, gusto ko yung maghuhugas ng pinggan. Kasi doon lang ako. Doon lang ako. Pero pag nagwawalis ka, umiinit ang ulo ko. Bakit? Kawawalis mo lang. Lakad ng lakad yung mga tao. No? Bit-bit na, parang pinapayan ng mga ng kanilang mga pantalon yung yung dust, kalat ng kalat, hindi ka matapos-tapos. Kaya tayo kapag inutusan tayo sa loob ng church, oh, gawin mo to, gawin mo to. Ako na naman. Pasalamat ka, ikaw ang napapansin. Pasalamat ka. Paano kung hindi ka pinansin? O sabi, wala naman akong nagbibigay sa akin ng trabaho. Ay. Hallelujah. Praise God. Complaining always. Madaming complain. Relate na relate si Rev Mercy dito. Maraming complain. Praise God. Fault finder. Ay, hallelujah. Kasama, no? Si Cupido, naghahanap ng mapapana kahit hindi Valentine's Day. Seeking the praises of man more than the praises of God. Oh, hinahanap yung papuri ng tao. Gagawin lang yung gagawin basta't may nakatingin.
Kapag hindi mo napuri, magtatampo. Yan. Praise God. Yun po. Hallelujah. Okay. Ay, balik ba? Balik ba? Ayan. Yan po ang natural man. Hindi po mahirap tingnan, ano? Thank you, Lord. Praise God. At ito naman, according to Paul, the three sources of sin. Ito mga dahilan ng kasalanan. Sabi ni Imelda, ganyan ang husband ko. Naka-announce na sa church na paghugas ng pinggan. Yung reklamo niya sa akin, naka-announce sa church. Bakit naman kasi in-announce? Tagahugas ng pinggan. Hallelujah! Ayan. According to Paul, ang mga sources ng kasalanan, thoughts, isip, iniisip mo pa lang. Kasi nandyan sa iyong thoughts, ang envy, jealousy, or the condition of the soul. Ayun. Pangalawa, words. Ito sources ng kasalanan, pinagsimulan ng kasalanan. Words, bakit? Kung anong nasabi mo, nag-brought out quarreling, contentions in words or letters. Kasi sabi niya, ito sabi niya. Kasi nakita ko sa text. O, ganyan. Ayan. Hallelujah. Ayan. Favorite na magwalis naman ng bahay. Ang favorite ni Imelda. Tingnan mo nga naman, ano? Pangatlo, deeds, actions that causes division, sinful conduct, misbehavior, evil speaking, etc. Ito yung nagkukos ng kasalanan o kaguluhan sa loob ng church. Pinoint out ni Paul yan. Grabe. Kaya Paul is stressing that whatever contributions we have done in the ministries, ano man ang contribution mo sa ministry? Talento ba yan? Impluensya ba yan? Kayamanan? Or the amount of effort being done? O ikaw na ang gumawa ng lahat? Should not be the measure of our worth and fruitfulness in our service to Christ. Hindi ito ang sukatan ng ating kahalagahan at ang ating pagiging mabunga sa ating paglilingkod sa Panginoong Hesukristo. This is what he meant in verse 7, saying that it is not important who does the planting or does the watering because it is God who makes the seed grow. Kaya sa loob ng church, hindi tayo magsasabi, ako na lang laging tinatawag ni pastor. Ako na lang laging naka-assign. Ako na lang. Sapagkat ang ating pagiging mabunga at ang ating value ay hindi nasusukat sa ating mga ginagawa. Thank you, Lord. Whatever efforts each individual puts in cannot and will not make the seed grow. Kung ano man yung effort mo na ipinagkaloob mo sa iyong paglilingkod sa Panginoon, hindi yan nagpapalago ng iyong butil o ng iyong pananampalataya. Only God can make it grow. Kahit pa ikaw ay malapit kay pastor, si God lang ang makapagpalago ng iyong butil na itinanim sa iyo. Your faith. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. However, we will be all rewarded for all the efforts we have contributed. Lahat ng ating ginawa, may mga reward yan. The one who plants and the one who watered, according to Paul in verse 8, may gantimpala, parehas. Because the people that have affected or influenced in their lives are God's church and God's flock, ransomed by the blood of Jesus Christ. Acts 20:28. Hindi natin sila pag-aari. Sila ay, ang mga tao sa church, kasama na tayo, ay binili ng dugo ng Panginoong Hesukristo.
Kaya wala tayong claim sa kanila. Hindi natin sila pag-aari. Dapat mag-iingat tayo sapagkat sila ay binili. Mahalaga sa Panginoong Hesukristo. Binili ng kanyang buhay. Kaya ingatan mo ang flock. Hence, Paul made an important reminder to Corinthians, saying both of them, Paul and Apollos, are workers of Christ. And the church of Corinth are God's field and God's building entrusted to the workers to care for. Ay, ay, ay. Kaya nga, lahat tayo, no? Ang flock ay God's field, God's building, inintrust sa pastor, inintrust sa leader. Ingatan. Dapat hindi sila maimpluwensyahan ng masama sapagkat binili yan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya hindi ka dapat nag-attitude. Hindi ka dapat nag-bossing-bossing. Dapat ang nakita sa iyo at ang tinuturo mo sa kanila ay sumunod sa batas ng Diyos. Pinakita sa pamagitan ng iyong pamumuhay. Hallelujah! Thank you, Lord Jesus. Because of God's grace to me, I have laid the foundation like an expert builder. No? Now, others building on it. Uy, lumagpas na tayo. Okay lang? Next week na natin to tuloy. Lumagpas na tayo. No? Okay lang? Hindi kayo mimik. Sige, sige. Hindi okay. Kasi lumagpas na eh. Okay. Tuloy na natin next week. Ay, next week. Thursday. No? Tuloy natin Thursday. Pero ang ganda, di ba? Kitang-kita ang kalat ng church. No? Mahaba-haba pa ng konti. Kitang-kita ang kalat ng church. Kitang-kita din ang mga kalat natin. Nasasalamin niyo ba ang inyong sarili sa pagtuturo na ito? Yes. Admit it. Admit it. Yeah, I did that. Yes. Totoo yun. Nakita natin, ay ito palang sinasabi ni Paul sa Corinth. Tapos pitas tayo ng pitas ng verses. Hindi pala yun ang sinabi. Sako pala yung ginawa ni Paul. Kaya wag ka nang magpitas-pitas ng verses ng 1 Corinthians. Sako pala yung inaano niya sa atin. Hallelujah! Thank you, Lord! Pastora, may pag-asa pa po ba ang mga naitanim sa rocky ground na tumubo o sagana o maging malusog? Sa akin, may pag-asa. May pag-asa. Damputin na lang yung butil. Ibalik. Pagkatapos araruhin ang kanyang puso, Brother Neri. Tanggalin ang mga bato. At damputin yung butil, ilagay ulit. Pwede pa. Nothing is impossible to God. No? Nothing is impossible to God. Ay, paano yung mga kinain na ng ibon? Pwede pa rin. Hindi naman naubusan ng seed si Lord. Basta't araruhin ang puso. Kaya, kailangan ng matinding pagpapagal. Matinding pasensya. Kaya kailangan mo ng kape sa gilid mo. Lalo na pagka tisurin. Sandali lang. Halika, magkakape tayo. At may biskwit sa tabi mo. Sabi mo, anong problema? Nag-umpisa na naman siya. Sabihin mo, kape. Kape naman po na tayo. Kasi, bakit kape at biskwit? Ito ang sabi ng mga Pilipino. Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Kaya sausaw ang cake. Sausaw tayo, sausaw. Demonstrate. Demonstrate the patience. Hallelujah. Hallelujah. Bakit kanina biskwit sabi mo, hindi tinapay? Biskwit. Alam mo biskwit, saan ba kinakain ng biskwit at saka kape? Saan? Sa lamay daw po, sabi ni Topper. Ama, kasi ipapakita mo, mga patay na tayo, naglalamay tayo, di ba? Ganito dapat.
Kailangan pasensya. Kaya salamay pa di ba ipakita mo, alam mo salamay, kumakain tayo ng kape, ay kumakain ako kumakain tayo ng kape, umiinom tayo ng biskwit. Nabaliktad. Hallelujah. Kaya meron kang kwento para maunawaan ng tao. Iba-iba ang tao sa church. Kailangan mo yan lahat pakitaan ng mahabang lubid ng pagpapasensya. Praise God. Para pagdating sa langit, mag-Q&A si Lord. Nag-assign ako sa iyo ng pinamakakulit. Patingin nga sa CCTV, anong ginawa mo? Uy, ang haba ng pasensya. Praise the Lord. Nakapasa ka na kaagad. At maalala mo ako at sabi niya, salamat sa pagtuturo ni Pastora. Hallelujah. Amen. At sige. May tanong pa po ba? Ay, salamat, wala na. Sige, magpaalam na kagad tayo. Hallelujah. At sino ba dito mag-pray? Mag-pray nga. Mami Marites, mag-pray na at ikaw ay napusuan ko. Mag-pray. Unmute, unmute. Mami Marites, pray. Unmute, unmute. Unmute. Wala. Wala ang marinig. Nawala si Mami Marites. Ayun. Wala yung sound. Okay, sige. No. Praise God. Meron na? Meron na. Okay na. Okay, so dakilang Diyos sa lahat, tunay nga o Diyos na napakabuti mo sa gabing ito na kung saan ay tinuturuan kami sa pamamagitan ni Pastora Tess. Salamat sa kanyang kaalaman na kung saan sa amin din kanyang itinuturo. Lord, maraming salamat na nakarelate kami kung saan kami o God, kung kami ba ay spiritual man na or natural man. Salamat Lord na tagaan mo kami Ginoo kusog o God nga amo Lord nga paningkamutan Ginoo nga mabiyaan namo ang among daan nga pagkatao nga naang among submission o God diha sa imong mga pulong. Salamat Ginoo nga padayon ka mamuhat sa among mga kinabuhi nga pinaagi sa balaang espiritu o God. Lord nga ma-identify kami nga gibag-o mo na kami Ginoo. Salamat sa imong pagtabang kanamo o God nga gitagaan mo kami Ginoo og kaalam nga giedukar mo kami pinaagi sa imong mga pulong. Lord, salamat nga ikaw ang mahimaya Ginoo sa matag usa nga ani adinhi nga naghatag Ginoo og panahon para maminaw sa imong mga pulong ug daghang salamat sa kinabuhi ni Pastora Tess o God sa among mentor. Thank you Lord nga padayon mo Ginoo nga ibalik sa kanya ang kalakasan o God sa bawat pagkakataon na nagtuturo siya sa amin. Salamat o Lord nga sa among pagkatulog usab karon nga kagabhion padayon o God nga ang kalinaw magahari sa among kaisipan, ang kalinaw magahari sa among panimalay. Salamat o Dios nga ang matag usa Ginoo Lord maningkamot Ginoo, maningkamot nga diin o Dios maikinabuhi ang imong mga pulong. Daghan kaayong salamat Lord nga ang matag usa Ginoo mag-mature pinaagi sa mga pulong nga among nabatian, and we give you back all the glory, all the praises o God, for it is only you the one who give us a life o God nga diin o Dios Lord kini nga kinabuhi Ginoo nagagikan kanimo ug ikaw lamang o God ang amo Ginoo nga alagaran o God sa among mga kinabuhi. Salamat Lord, ang tanan imo lamang ang dungog himay pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. May gabi at maraming salamat. Praise God. At paano mga kapatid? I'll see you on Thursday again. God bless. God bless everyone. God bless. Good night.